anak ng tao'y dumating upang saninihain lingkod manunuhos natin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayoy panahon tayo, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luruan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan. Isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hiningi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo! Tugon nila, sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa akin kanan at sa akin kaliwa. Ang mga lukluk ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil na siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong unang araw, sa paghahanda natin sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang ating Basilica Minor at Pambansang Dambana. Kilala ito. Maraming misa sa unang Biyernes. Ang pangako ng kamahal-mahalang puso ni Jesus kay Santa Margaret Mary Alacoque. Siyam na sunod-sunod, konsekutibong unang Biyernes, maraming pagpapala. Kaya mula sa puso ni Jesus, ang kanyang pag-irog, ang kanyang pagsinta, ang kanyang pagmamahal. Puso ng Diyos
sapagkat ang pinakadiwa ng Diyos ay pag-ibig. At lahat naman tayo'y naghahanap ng pag-ibig. Yan. O yung ba, nakangiti. Pag-ibig. Ang wagas, ang tunay, mula sa puso ng Panginoon. Pag-ukulan natin ang ating mga pagbasa. Nandun tayo, unang sulat ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, wag natin iaaksaya, wag tayo mag-aaksaya. Wag natin itatapon ang ating oras. Wag natin ibubuhos ang ating lakas sa mga bagay na kukupas. Mga bagay na maaagnas. Yung pansamantala. At ang halimbawa nga ni San Pedro sa kanyang unang pagbasa, yung bulaklak. Yung karitan ng bulaklak, maganda yung mga bulaklak natin. Maganda, presko. Pagkatapos ng ilang araw, matutuyo. Tapos, mapangit. Mawawala yung karitan. Hindi maganda, kaya kailangan palitan ng mas presko. Nakakit ka, ganda ng bulaklak. Gusto mo yun, maganda. Hindi tatagal yan. Yung iba sa atin, naakit sa maganda. Gusto mong makamtan. Pero pagkatapos ng ilang panahon, mawawala ang kagandahan. Ang maganda ay papangit, matutuyo. Gayun din, sa pangalimbawa, yung mga mahalaging metal. Mahalaga yan. Yayaman tayo dyan. Pero lahat ng mga bakal, kakalawangin. Diba? Kahit matibay yan, sa haba ng panahon ay hihina ang bakal. Hihina. Walang tatagal. Lahat ay kukupas. Lahat ay mawawala. Saan natin ilalagay ang ating sarili? Sa mga bagay na hindi kukupas. Sa eternal, sa pangmagpasawalang hanggan kay Jesus. Kailangan matalino tayo pagdating dyan. Pumili tayo. Ayon, dumako tayo sa ating ebanghelyo. Nako, itong description dito, napakalalim. Kasi narinig natin yung Misteryo Pascual, kahit natutulog tayo, si Jesus ay kailangan magbata ng hirap. Passion, death, and resurrection sa Ingles. Pagbata ng hirap, mamatay, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Pero dito yung description, ganito, makinig kayo. Siya'y may dagdag. Siya'y tutuyain nila. Luluran. Luluran. Ayun, pagdura. Hahagupitin. Yun. Yung mayroong ibang dimensyon, mas kanito, para magising tayo. Ayun nga. Si Jesus sinabi, ako'y dudurain, hahagupitin, ilalatigo, mumurahin, kukutsain. Anong naisip ng dalawang magkapatid na si Santiago? Malapit siya, Di ba bukod kay Pedro, Santiago, at saka si Juan, yung disipulong mahal ni Jesus. Kala ko pa naman talagang hindi talagang, wala naman perpekto. Ambisyon. Inisip nila, 12 tayo. Halika, utol. Ikaw sa kanan, ako sa kaliwa. Ako. Iniisip poder, posisyon. Basta malapit tayo, palakasan. Kakabot ng ulo si Jesus. Mga disipulo na niya,
Bukod sa 12, di mo mas malapit yung 3. Kahit ay malapit sa kanya, di pa rin maintindihan, di pa rin makuha. Kaya, buti si Jesus nagtsatsaga. Nagtsatsaga lagi siya. Sabi niya, huwag niyong isipin yan. Ang pamamaraan natin ay sakripisyo. To be fair, para naman patas naman, tinanong ni Jesus, kaya niyo bang batain ang binyag na dadaanan ko? Sabi naman nila, opo, kaya namin. Kaya pinagsabihan sila na, huwag na kayong maging ambisyoso. Isipin niyo yung hindi sarili niyo kung hindi pagbibigay ng sarili. Tama na po. Medyo mabigat. Mabigat na. Ang Santo Papa, naabutan ko po ito. Siya yung unang Santo Papang dumalaw sa Pilipinas. Pumunta siya sa Tondo, dito sa parokya ng Don Bosco. Si Papa San Pablo ika-6. Yung kinainan niyang pinggan, kubyertos, nandun pa sa kumbento ng Don Bosco dito sa Tondo. Nung dumalaw ko doon sa kanilang kumbento noon pa. Sabi, ito yung mga kinainan ni Papa. Ngayon, Santo Papa na. Talaga Santo Papa. Santo na Santo. Kasi tawag natin Santo Papa talaga, di ba? Pero ito ay Santo. Saint. Ayan. Mabait po siya. Yun, nung bata ako, naalala ko pa. Kaya, ipagdasal tayo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at ni Papa San Pablo ika-6. Nawa, wag tayong palaambisyon. Nawa, ang ating puso ay sa mga hindi pagsamantala, kung hindi yung eternal at pangmatagalan na ibinibigay sa atin ng ating nuestro, Padre Jesus Nazareno.